Maraming katanungan ang ating mga kababayan na dapat masagot kaugnay ng kagimbal-gimbal na pagpapasabog ng bomba sa Mindanao State University o MSU Gym sa Marawi City na ikinamatay ng 4 na katao at ikinasugat ng maraming iba pa. Sa kagustuhan ng mga senador na mabigyan ng kinaukulang impormasyon ay pinatawag ng liderato ng Senado ang mga security officials ng administrasyon para sa isang security briefing. Gagawin ito 1:30 ng hapon dito sa Senado. Alinsunod dito sa kautusan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senate Secretary na ipatawag ang mga opisyal ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Dahil sa paniniwalang mga sensitibong impormasyon ang pag-usapan dito ay sasagawa ang pulong sa pamamagitan ng executive session. Una nito kinundina ng mga senador ang nangyaring pagpapasabog ng bomba sa MSU Marawi City sa kalagitnaan ng misa. Ayon kina Senador Christopher Bongo, Senador Bong Revilla, Senador Lito Lapid at Senador JB Ejercito, walang puwang sa ating lipunan ng ganitong gawain ng mga terorista. Kaya't sila ay nanawagan sa mga law enforcement agencies na isagawa ng mabilis na investigasyon, tukuyin at kasuhan ang mga sospek. Si Senador Ronald Bato de la Rosa na produkto ng MSU Marawi ang nag-deliver ng privilege speech bilang pagkondina sa pambobomba dahil sa katwiran na hindi dapat madamay ang mga state universities and colleges gaya ng MSU sa mga ganitong uri ng gawain ng mga terorista. Nauna nang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibilidad na pagkakasangkot ng mga dayuhang terorista sa insidente na siya ngayong iniimbestiga ng mga otoridad. At ang PNP ay nagsabing may person of interest na sila sa nangyaring pagpapasabog ng bomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.